So, okay na. Ganyan lang mag-troubleshoot guys ng no-boot device or no-bootable device. Ayan yung mga basic troubleshoot na gagawin natin. So, nasolve na natin yung problema. So, ayan guys, welcome back to my channel. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, nag-upload ako dito ng mga video tutorials about sa mga basic troubleshooting sa pagre-repair ng mga laptop at ng mga printer. At sa channel ko na ito guys, nag-upload din ako ng mga video tutorials na related sa ICT na talagang pakikinabangan nyo. Kaya huwag kalimutan mag-like and share at pa-subscribe na rin at pakihit na rin ang notification bell dyan para updated kayo lagi sa mga latest sa mga video yung i-upload ko. Ito ngayon guys, may Acer na laptop dito, kahatid lang sa akin. So, may lumalabas daw na no bootable device at hindi makapasok yung may-ari sa pinaka-program niya. So, i-check natin yung problema niya. Yan, open natin. So, yun guys. No bootable device. So, ayan siya, oh. No bootable device talaga. So, ang una nating i-check dito yung BIOS utility niya. So, i-off muna natin. Yan. Pag na-off, i-on natin. Kapag in-on na natin, habang hindi pa nagkaka-display yung screen, pindutin natin yung F2. Yan. Para ma-access natin yung BIOS niya. So, open ko, then pindutin kong F2. Sunod guys. Ayan. So, ayan siya guys. Ayan tinatawag natin na BIOS o yung setup utility. Sunod, gamit itong navigation key guys. Ito, pipindutin natin. Malilipat yan siya ng tab. O, ayan siya. So, punta tayo dito sa boot. So, check natin yung hard drive kung nadedetect niya. So, HDD, ayan siya. Nadedetect niya naman. Nadedetect pa ng motherboard yung hard drive niya or yung storage. So, kung dito sa boot mode, naka-UEFI, itry natin siya palitan. So, kapag nakaselect dyan, hit natin yung enter. So, kasi nakaselect natin eh. Kung ibababa natin to, malilipat siya. Ayan siya, malilipat. So, punta lang tayo sa boot mode. Then, hit natin yung enter. Makikita ninyo may UEFI at saka legacy. Ilipat natin sa legacy. Gamit din itong navigation key guys. Yan. So, ilipat ko. So, ayan siya. Then, hit natin yung enter. Then, okay natin yan siya. The available boot devices will not change until a reboot. So, kailangan daw i-reboot muna natin siya. So, ayan siya, naka-legacy. So, try lang natin siya. Exit. Then, exit saving changes. Enter ulit natin. Then, yes natin. Yan, tingnan natin kung may changes. So, yun guys. May Windows na lumabas. Yun, NPS grade 3. So, okay na. Ganyan lang mag-troubleshoot guys ng no-boot device or no-bootable device. Ayan yung mga basic troubleshoot na gagawin natin. Kapag sa boot option niya ay naka-legacy siya, ilipat natin ng UEFI. Kapag naka-UEFI siya, ilipat natin siya ng legacy. So, nasolve na natin yung problema.